the very foundation of card is bringing ownership to the poor. Mag-aapat na dekada na pala ang card MRI. 20 pesos tsaka isang typewriter. Doon kami nagsimula. Hindi naman tayo kolektor lang. Nag-i-instill tayo ng discipline. Kain ina pala yun. Panimula lang natin to, patikim lang natin to. Magandang araw. Ako po si Dr. Jaime Aristotel B. Alip. Welcome to Kanayon, Usapang Buhay at Kabuhayan. Sa Card MRI, layunin nating sugpuin ang kahirapan sa pamamagitan ng aming mga serbisyo. Meron tayong microfinance at SME financing, microinsurance at iba't ibang community development services. Sa programang ito, gusto nating makapaglingkod hindi lamang sa mga kasapi natin, kundi sa mas marami pang sumusubaybay. Nais nating makapamahagi ng praktikal na tips tungkol sa pera, pag-iipon, pagninegosyo at mga aral na magagamit sa araw-araw para mapaunlad ang inyong pamilya. At ako naman po si Robbie Alampay ng Puma Podcast. Kaanib po kami ng Card MRI. Ito po ang Kanayon, Usapang Buhay at Kabuhayan. Mag-subscribe na po para sa ating mga usapan. At saka nga pala, Robbie, kasama natin si Dr. Dory Torres at saka si Dr. Lawrence Banyes. Dr. Alip, mag-aapat na dekada na pala. Sa kabuuan halos na 2026. So, apat na dekada na pala ang card MRI. Ang takin yung aabot ng 40 years. 40 years na. Gaano kalayo yung kung ano ang card MRI ngayon sa kanyang pinupugisahan? Abay, napakalayo na kasi 20 pesos tsaka isang typewriter. Doon kami nagsimula. Tapos ngayon, sa isang NGO, ngayon 34 institutions na. At ang card ngayon is a Card Mutually Reinforcing Institution, MRI. Ano po ibig sabihin 20 pesos tsaka isang typewriter? Ano po ibig sabihin nyo? Yung typewriter na binigay namin sa yung pinahiram ng tatay ko para i-type yung proposal, 20 pesos yung binigay ko kay Boyet, yung unang Typewriting paper. Oo, para ibili ng typewriting, ibili ng stamp at saka sobre. Ihuhulog yun sa koreo. Hindi yan inabot ng mga generation ngayon. At yun ay nag-type ng proposal, pinadala namin sa funding agency. At kung saan namin pinadala yon, merong isang foundation sa Japan na nagbigay naman ng funding after several years. Ano pong foundation to? Asian Community Trust. Alam mo yung proposal na yon, talagang walang maniniwala kasi nakalagay doon sa proposal to establish a bank that is owned and managed by the poor. Siyempre, that was a very crazy idea at the time. Kaya ang daming mga pinadala namin ng mga proposal, rejection after rejection. Siyempre, yung mga pinadala namin ng proposal, medyo sira ata ang ulo ng taong ito. Kasi walang maniniwala. Una, landless. Wala kang asset Paano yung makakapaglagay? Tapos, illiterate pa ang marami. Paano makakapagpatakbo? So that was very crazy idea 40 years ago. Meron akong kaibigan, si Taka Aminamori, at yon ang unang naniwala. Siguro crazy din siya Kaya we got that funding. Pero dahil sa tingin niya talagang malabo makakuha ng funding ito, so binigay din niya sa isa pang kaibigan niya. Ito yung EMI Trust. So nagkataon na pareho nilang inaprubahan. Pareho yung concept. Kaya naging dalawa yung pinagsimulan. Isang San Pablo at isang Bae. Saan po nanggaling yung crazy idea na yan? At bakit po sa landless in particular nag-umpisa ang card?
Ay di sa amin. Hindi kasi yan, yung maikwento ko lang, yung tatay ko kasi meron siyang maliit na coconut landholding, 'no. So nung maliit pa ako sinasama niya ako dun sa kanyang coconut plantation. Maliit lang naman yon. Every weekend dadating yung mga workers niya, yung mga magkakawit, yung mga Manlilikay. manlilikay, tapos yung sa kabayo lahat, tsaka yung mga lumilisan nung mga coconut, 'no. And pumupunta yun sa bahay, early morning, yung pamilya, yung mga worker. Umuutang, pambili ng gamot, tuition fee, pambili ng pagkain. Ang tatay ko is very generous, bigay yun ng bigay. Pero walang bumabalik para magbayad, bumabalik sila para humingi ulit at umutang. Dahil lahat ng inuutang nila ay paluwal. Paluwal lahat lang. Mm. Pero gusto ko yung ginagawa ng tatay ko, kaya lang sabi ko, gusto ko ituloy pero hindi ako gano'n merong property tsaka hindi laging gano'n kasi gusto kong talagang tulungan, pero kinakailangan sustainable. So nagtrabaho ako sa PBSP, do'n ko nakita yung helping people help themselves. Yung parang kung bibigyan mo siya ng tulong, tulungan mo siya magka-skill para maging sustainable siya. Diyan kami nagkasama ni Dr. Torres tsaka ni Dr. Lawrence. Doon kami nagsimula na magtayo ng isang foundation na ito na nga yung CARD, Center for Agriculture and Rural Development, at i-pursue ito. Dahil kami po ay magkakasama sa PBSP, so meron po kaming experience kung papaano nag-a-assist sa rural development, gano'n. Tapos, ano yung mga requirements ng mga nag-a-assist o mga foundation na nagdo-donate. Ako bilang experience ko yon, alam ko kung papaano ang mga halimbawa yung initial namin na na-receive mula sa ACT at saka sa IMAY, hahanapin yun sa amin na kailangan alagaan namin, ay pakita namin kung ano yung nakalagay sa proposal, ginawa namin. Ipinarating sa member, talagang tinanggap nila at ang kailangan naman, yung tinanggap ng member, kailangan maibabalik 100% na may savings pa sila. So maliit na amount na yon, nakakapag-save sila, tapos nakakabayad sila ng utang. So, pamula doon, pwedeng magdire-diretso. Hindi mauubos ang pera na galing sa donors. Dahil nag-work kami kahit hindi kami sinuswelduhan. So, yun na yung counterpart ng CARD, yung aming mga contribution personally. So, nakita doon ng mga donors na pwede kaming magdire-diretso dahil nakakapag-contribute ang institution. At pwedeng pagtiwalaan. Gusto ko lang idagdag. Yung lupa ng tatay ko, pinasanla ko. Itong mga aras ng mga ito, yung kanilang mga savings at yung mga wedding nila, inilagay doon sa card kasi ganito ka-committed yung grupo namin na pag talagang gusto naming tulungan yung mga tao, itataya namin yung aming sariling resources. Wala ngang sweldo nga kami lahat nung nagsimula . Nung nag-start kami, isang lamesa lang na round table lang aming hati-hatian. Nandiyan si Boss, kami ni Lawrence. Medyo malapad naman sa kaunti. At rent-free yung aming opisina. Yun ay dating school ng tatay ni Dr. Alip na sarado. Wala kami service. Siyempre, wala kaming aircon. Wala lahat. Kasi nga, 150,000 lang yung unang pondo na dumating. Actually, may 36,000 tayong dumating, boss. Galing sa, nagkunda kaming training sa Mindoro. Ang binayad sa amin, 36,000 yun ang pinag-umpisahan. So, walang service, walang lakad kami papunta sa barangay. O kaya, naka-jeep na kakarang-karag, angkas ka doon, tricycle. So, talagang yun ang aming pinagsimulan. Na ganun ka zero halos ang asset. Pero, masaya kami, sabi namin, araw-araw, pag nag-uusap kami,
may nakikita kaming pag-asa na kaya nating itayo yung bangko ng card na na pagtulong-tulungan lang natin. Lagi kaming gano'n sa 'pag nag-uusap, kasi wala kaming taguan, isang lamesa lang aming pinag-uusapan, tsaka lagi kaming nasa field. Lagi naming kausap ang mga nanay at kinukumbinsi nga kasi, yung pagkumbinsi sa kanila na magbayad weekly ay yun talaga yung key na babalik yung sinasabi ni Lawrence, pananagutan natin 'to, dapat maibalik. So, kailangan, subaybayan nating mabuti. So, mulat sa poll, talagang we operate with very high transparency. At saka yung sinasabi ni Lawrence na although wala pa kaming mga voucher noon, gumawa talaga para pangalagaan ang pera. Dahil naniniwala kami na kung binigyan kami pagkakataon na maliit, baka bigyan kami ng pagkakataon sa malaki. So, kailangan alagaan natin yan. Talagang pag pauwi na kami ni Lawrence, yan ang pinag-uusapan namin. Tama ba ang accounting natin ng pananalapi natin? Ganon. Pero fast forward 40 years. Yung pong inumpisahan nyo na card, ngayon card MRI. Ang ibig sabihin po ng MRI ay mutually reinforcing institutions. So, institution nanganak na ng iba-iba pang institusyon, iba-ibang grupo, no? Reinforcing, nagsusuportahan, mutually reinforcing. Pero ang dami na po niyan, lampas 30 na po yata yung Paano nangyari yon, no? Kasi, di ba yung una, gusto lang na magbigay ng credit, microfinance, lending doon sa mga nanay. And after a while, yung nga sinasabi ni Dory, may iba silang mga pangangailangan Bumagyo, may namatay. So, galing din sa idea ng mga miyembro, dati abulo yan, ngayon, nagtayo na rin kami ng microinsurance to respond their need. Kasi, one strong calamity is enough to bring them back to public. Oo, back to zero. So, you need a safety net. O kaya naman, pag namatay, nung una kasi pag namatay yung member o yung borrower, ay yan, sa pamilya ipapasa yung utang. Ayaw natin ganoon ang gawin. So, dapat talagang yung insurance, pagka mawawala rin yung utang. Dapat yung insurance ang magbabayad. So, doon na nagsimula. And then, gustong paaralan yung anak. So, nagkameron ng educational loan, nagtayo na rin ng CMDI, college school, and so forth and so on. Kaya reinforcing, ni-rebrand na namin yung Card MRI. We're not anymore in the business of microfinance or microinsurance per se. Our business is poverty eradication. Kaya yun kailangan mo ng insurance, kailangan mo ng health program, so kailangan mo ng school, at kailangan mo rin ng iba't ibang support services, kailangan mo ng hospital, clinic, so sunod-sunod na yun. kumbaga, nung una, isang putahe lang. 'Di ba? Micro-lending lang. Pero ngayon, hindi man lang sa maraming putahe. Nakita nyo rin na mismo dyan sa isang inihahain nyo, na sabi nyo nga, poverty eradication na ngayon ang dinuluto natin. Sa poverty eradication pala, ang daming sahog. No? Ang daming kasangkapan palang kailangan ipasok dyan, hindi lang isang bagay. Nabanggit nyo po, nagkaroon ng paluwagan, nagkaroon ng life insurance, nagkaroon ng para sa pag-aaral. Lahat naman yan kayang mantakin ng tao. O nga naman, kailangan yan. Sa 4 na dekada, ano po yung mga pinasok nyo pang mga institutions na kung babalik tanawan nyo, hindi ko maiisip na kailangan pala yan. Hindi ko maiisip na, oo nga, no, meron na rin tayong ganito. Yung Iho stores. Yung Iho stores para i-promote yung culture, ikabit yung... Pero ibang islant, no? Talagang nakafocus din sa microfinance, yung heritage at history ng isang lugar para maikabit at mahalin. So may culture component na rin. Oh. Ang isa pa rin dyan, yung pumasok din kami sa movies recently. Pero ibang slant nun. Kasi sabi namin, ang Card MRI is in the business of poverty eradication. Hindi enough yung
gumagawa ka lang. Kailangan kalampagin mo rin yung policy. Kailangan iparating mo rin sa mga tao na at saka dun sa mga ating legislator na itong microfinance at saka itong ginagawa ng card at hindi lang kami pati yung iba't ibang mga institusyon, MFIs, microfinance institution, NGO. Kinakailangang ipakita mo at So yung storytelling at saka yung content, ito po plataforma nyo for advocacy. for advocacy. At saka doon sa movie, hindi lamang yung, siyempre number one doon, yung advocacy. Pinopromote na rin namin yung mga client, yung mga negosyo nila, yung mga pagkain, and also the culture. And that the nice tourist spot of our country. So pinagmamalaki na rin namin yun. Paano yung inspiration doon? Nai-imagine ko yung, nagma-microlending na tayo. O kailangan natin ng insurance. O kailangan natin ng healthcare. Pero nagigets ko lahat yon, di ba? Ano po yung biglang inspirasyon na, kailangan natin ng travel agency or kailangan natin ng culture, kailangan natin ng heritage. Where did that insight come from? Una, nung nag-uumpisa pa lang kami, yung aming mga account officer, kung tawagin ng mga tao, pag nakitang ayan na, ganyan, ang tawag nila, ayan na ang mga kolektor. Magtago na ang may mga utang. So parang ganon. So sabi namin, hindi naman tayo kolektor lang. Sinasabihan namin, tinatry namin yung mga staff. Huwag kayong maniniwala, tayo ay hindi kolektor, tayo ay nagtuturo ng mabubuti, nag-i-instill tayo ng discipline para sa kanilang kabutihan. Unti-unti. So, biglang nagustuhan na ng mga nanay yung ginagawa ng account officer. Sir na at ma'am ang tawag nila. Tapos, parang mga teacher na kung itrato sila, ganon. So, naisip namin na ito yung kailangang maipahatid sa publiko na hindi tayo basta kolektor, hindi tayo basta nagpapautang. We can do other things like heritage tours. Let's cook kulavo during the heritage tour at ating parang encourage natin yung mga nanay na maging proud sa pagluluto ng kulavo. Ganon, di ba, pag niluluto yung kulavo, tulo ang luha sa usok kasi yung niyog sinusunog. So parang tutulo ang pawis, luha, gayon. So let's be proud na yan ang niluluto natin. Yan ang ginagawa ng EOS Tours. O ano po yung kolabo? Yung kulabo ay yun yung gulay na may talong o di kaya puso ng saging na ang pinakang sauce noon ay sinunog na gata ng niyog na may bawang, may sibuyas, may paminta. Ang sarap. Ilalaga yung talong tapos ang isasabaw yung gata ng niyog na kinuha habang pagkasunog, lalagyan ng kaunting suka, yun ang gagatain mo. Kaya maasim-asim siya. Doon po nag-umpisa ngayon yung inspirasyon na pati culture, papasukin na rin natin yan, pati heritage, pati tourism. Para hindi kolektor ang tingin sa mga staff. At talagang malaki ang naitulong noon na yung mga nanay naging proud sa ano yung ginagawa nila, ano yung niluluto nila, anong mga produkto nila, saan sila nakatira. Marami po kayong binanggit na sa konteksto ng card, MRI, at saka ang dinanas nyo at ang pagpapalago nyo. Pero sa isang banda, na pagninilayan ko lang, wala kayong pinagkaiba pati sa mga kliyente nyo, sa mga miyembro nyo. Kung babalik tanawin, lahat kayo mag-uumpisa sa kwento nung nag-umpisa kami. Diba? Lahat kayo, pare-pareho kayong may kwento na kinailangan naming transparency, kailangan matuto kong humawak ng pera. At pati yung sinabi nyo, pagkatiwalaan ako ng maliit, pagkakatiwalaan ako ng malaki. Yan po, leksyon nyo. Nang-imagine ko, leksyon din yan ng bawat miyembro nyo. Yung ako I've always believed in the golden rule. He who has the gold rule. Yung ba ang golden rule? Yun ang golden rule, di ba? Di ba pagka yan ang Chinese... Akala ko ang golden rule, do not do unto others. Hindi. Ang golden rule namin is Who has the gold rules? who has the gold rules, di ba? Kaya, yung the very foundation of card is bringing ownership to the poor. Ang mga mahihirap, they are poor not only because they don't have access
to financial or other resources. I think the best manifestation of what bringing them out of poverty is not only access, but giving them ownership. Not access, but ownership. Not only access, but also ownership. And Kaya, control. kasi pagka may access ka, may control ka because you own, edi yung policy will always be in favor dun sa mga ginagawa ng card. Halimbawa, yung banking, yung members substantially own our banks. Yung health, stockholders sila. Stockholder. Yung insurance, 100% owned by the members. Kaya pagka alam nilang may at stake sila, siyempre, aalagaan nila yan. Saka yung simple lang. Actually, yung ating opisina, pagka, di ba, nasa likod ng palengke, Sa likod ng mayroong kanal doon, pagka bumabaka, naawas yun. So, wala naman tayong cabinet, kahon, buhat-buhat natin yun. Buhat-buhat niyan mga bata. So, ay, doon talagang, kinakailangang magsimula ka sa iyo lang, kung ano lang nadidyan. Tsaka, kung nung meron, pagsagaan mo. Alagaan. Kaya nga po, Dr. Alip, sabi nyo nga, nung sinabi nyo, gusto nyong magkaroon ng programa, tawagin yung podcast o itong video podcast, sabi nyo, gusto nyong magkaroon ng programa, lalong-lalo na ngayon papasok sa ika-4 na dekada. No? Actually, papasok na kayo sa ika-5 dekada ng, di ba? ng card MRI. Sabi nyo, gusto nyo rin pagnilayan. At masalo, no? Makumpuni natin yung mga leksyon at mga aral nyo sa 4 na dekada. Yung pong mga nanonood sa atin ngayon, dahil ito po, palimula lang natin to, patikim lang natin to. Sa mga susunod po natin mga episode, ano pong nai-imagine nyo na magandang pag-usapan to? Yung mga nanay po ay magandang magkwento ng paano sila nagkaroon ng disiplina at umunlad ang buhay. Kasi ang dami po natin ngayong mga members na talagang nagsimula din sa walang-wala, pero ngayon ay malaking businesswoman na. At marami po tayong example na ganun. Paano na-develop yung kanilang personality? Na Ano ibig sabihin nyo? Kasi dati naniniwala sila sa bahay lang sila. Pero nung sumalis sila sa center, nagkaroon sila ng mga leadership skill at saka yung natutong humarap sa maraming tao. Maraming experiences na gano'n ang mga nanay na gusto nila ipakita. Paalam sa marami. May personality development din tong Social development. social development. Value Actually, formation. Meron ng mga naging barangay captain, meron ng mga naging konsihal, may naging mayor pa. Mayroong isang napakahalagang reflection tayo dyan Pag ang tinarget mo talaga yung pinakamamahirap, Mahirap. at first instance, ayaw niyang umutang. Nahihiya. Kasi nahihiya. Isa pa, sasabihin, wala akong alam. So, yung kanyang confidence, wala. Kaya yung ginagawa ng aming mga account officer, yung recall technique, kung talagang mahirap siya, nagsimula talaga sa walang-wala. Kung yan ay nanay, yung recall technique, maaalala niya kung ano yung ginagawa. Papaalala mo sa kanila anong ginagawa mo nung ikaw ay maliit pa. Ano yung recall technique? Yung recall technique, ipapaalala mo sa mga nanay, ano yung ginagawa mong nung ikaw ay maliit pa na tumutulong ka doon sa pagnenegosyo ng iyong pamilya. And that is designed to remind you that you have skills. You have the skill, you have the survival skills. Para yung yung pagbibisikleta, oras na natutunan mo yan, kahit na yung makalimutan mo after several years. Pagka magbibisikleta ka, rusty yan sa umpisa, pero after a while, you get the wind Yun, napaka-importante. Kaya yun ang pinagsimulan namin Yung savings, napakahalagang pag-usapan yun. Pag-usapan natin yung savings. Pag-usapan din natin yung mga, yung education. No? Kasi habang lumalaki yung negosyo mo, kumikita, siguraduhin mo rin bigyan ng pagkakataong yung mga anak
maipadala mo sa iba't ibang mga kolehiyo para talagang umunlad ang buhay. Nabanggit po natin, no, paano humawak ng pera, personal finance, di ba? Yung social and personal development, nandyan din yan. Leadership skills, nandyan din yan. Nai-imagine ko po, halimbawa, siguro sulirin ninyo rin to. Halimbawa, succession planning, yung pagmana. Ini-imagine ko rin yung mga kliyente nyo. Siyempre, sa bahay yung ibang mga business nila, pero maghahalo, 'di ba? Sinasabi natin para mahirap maghalo ang personal at saka professional, 'di ba? Kahit sa sari-sari store. 'Yun pa rin 'yun, 'di ba? Personal, katrabaho mo, nanay mo, katrabaho mo, asawa mo, hindi ba? Meron po bang mga leksyon din tayong pwedeng himayin diyan? Ang tatalino kasi ng mga nanay, basta pera siya ang may hawak. Tapos yung pagdi-deliver si tatay yan. Yung pag-record yan, si anak yan. Pero yung overall na finances, si nanay talaga ang may hawak. Yung leadership succession, nangyayari yan sa card. Sinimulan niya ni Dr. Torres eh. Dahil sa mga nanay, meron ding succession din ng kanilang enterprises. Kasi remember, meron tayong in-introduce na course, yung bachelor degree on entrepreneurship, microfinance. So tinuturuan din yung mga yung mga anak na paano Estudyante yung mga anak. magte-take over doon sa negosyo. At maraming napapaunlad yan kasi hindi na lang sari-sari store. Kung sari-sari store yan, napapalaki nila. Pwede natin pag-usapan yan kung paano ginagawa ng mga nanay yan. Pati yung mga nai-improve din yung packaging. Yung mga design. Halimbawa, yung nakikita ko ngayon, banana chip. Dati, lang yan. Plastic. Ngayon, high quality na. For export na. Marami nang Export gustong quality. bumibili niyan. Peanut butter, dati, lang yan. Pero ngayon, nakapackage na. So level up, may episode din tayo na level up. Oo, nagle-level. At marami pa. Siyempre, marami tayong pwedeng pag-usapan ganyan. Kukumbida tayo ng mga nanay para sila mismo ang mag-explain. Kasi, ang dami nating nananalong mga member na sa DTI, sa Digital Award. Recently, sa BSP. Yung ini-sponsor ng City Foundation. May ilang miyembro na kaming di na lang ilan, marami na nananalo. Maganda din topic yun, digital transformation. Para mas maka-encourage na mas maraming magdi-digital. Kahit po sa mga micro small businesses, digital, kailangan natin pag-usapan. Yung sa pagninegosyo, marami tayong member na sumabak tapos nagka-problema, nalugi, paano bumangon? Kasi yung iba nasisiraan na ng loob eh. Pero kung makarinig nila yung mga nanay na meron nga na-hold up, na-aksidente. Pero at the end, bumabangon. Maganda. Kasi marami mga bagay dito sa lipunan natin na magkasakit, ma-hold up, gaya ng sabi nyo, masunugan, may delubyo, back to zero ka kaagad. Napakadaling ma-back to zero dito, no? Pero sige, magkakaroon din tayo ng mga episode pag-usapan paano bumangon. Yung po mga anak na mga nanay, may mapupulot ba sila dito sa programa natin? Napakadami. Kasi sila ngayon yung nagte-take over ng packaging, processing. Sila ang level up. Sila nagle-level up kasi sila yung na-expose eh. Yun yung ibang doon sa CMDI College ng card, pinapadala namin sa Taiwan. Para hindi lang puro banana queue yung ginagawa nila, pinapadala namin sa iba't ibang lugar para makita kung paano pinapakita ito mga aspire. Isa na lang po, dahil gusto kong talagang iangat yung isang sinabi nyo. Sa mga kwentuhan natin, hindi lang parating tayo, kausap po natin mga nanay kanyo sa mga episode natin. Mula umpisa ang card, ang mga nanay, ang iniisip nila lagi, mahirap magpaaral ng anak. Parang hindi nila kakayanin na paaralin. Kaya humahanap sila ng paraan, paano, at saka i-encourage yung anak. Pero dahil alam nila na pwede silang mag-access sa card, at marami ay nag-access talaga sa card na ang focus talaga nila ay pag-aralin ang kanilang mga anak. Itaguyod hanggang
makakuha ng mataas na pinag-aralan. May mga time na parang ang alam ng bata ay patitigilin na siya. Pero naiiyak tuloy ako. Pero ano, Siya na, siya na ngayon na. Ay, ba't ikaw ang naiyak? Ako hinihintay na umiyak. naiyak tuloy ako. Marami kasi akong narinig na mga story ng parents na halimbawa, ang alam ng anak niya, titigil na. Pero dahil may mga opportunity na pwedeng manghiram sa educational at saka yung hinihiram din nila para sa kanilang paghahanap buhay, makakatulong talaga sa pagpapaaral ng anak. So, ang pinakamahalaga doon is yung pag nakita ng mga parents nila, nag-graduate na sila. So, yung pag-graduate nila, malaking accomplishment sa parents. Dapat ng mga nanay talaga kasi sila yung nagsilbing inspirasyon sa amin na itong ginagawa ng card tungo sa pag tatapos ng ating kahirapan dito sa Pilipinas. Talagang kita namin na ito yung nag-i-inspire sa amin eh. Di lamang sa amin, pati sa mga staff natin. Very inspiring. Marami naman pong staff yan, anak ng nanay. 60% ng buong card ay anak ng members. Remember? Kaya nga po Dr. Alip, ang tawag natin sa programang dito, ito, kanayon, no? Kanayon. Ayayahan niyo po yung mga manunood natin, ano ang aasahan nila? Dito sa Kanayon, marami tayong pwedeng pag-usapan, yung buhay at hanap buhay. Pwedeng pag-usapan natin dito kung paano ginagawa ng mga nanay ang pagpapaunlad ng kanilang negosyo, kung paano makakaipon, kung paano may papadala yung mga kanilang mga anak sa education, at pag-uusapan din natin ano pa yung serbisyong nagagawa ng card sa tulong ng mga nanay. Sana lagi yung panoodin itong ating Kanayon dahil marami tayong mga leksyon, marami tayong mga makukuha at mapupulot ng mga karanasan. At itong karanasan na ito ay tunay na nangyari sa buhay ng ating mga nanay. At hindi lamang sa mga nanay, pati mga karanasan ng ating mga staffs. Mahirap maging account officer. Maging mga hindi pa miyembro, no? Maging basta nag-iisip kayo paano may angat ang sarili nyo, paano may angat ang kabuhayan, may angat ang ating pamilya, marami po kayo mapupulot dito sa Kanayon. Sama. At saka, hindi lang namang Card MRI ang gusto naming i-promote dito dahil nasa negosyo nga tayo ng poverty eradication. Itong ginagawa namin it's an industry-wide panghikayat para sa lahat na tayo magsama-sama. Tapusin na natin ang kahirapan dito sa Pilipinas. Yan ang aming mantra. Yan ang aming sinisigaw. Gusto naming gumanda at umiging buhay ng ating mga nanay. Kaya antabayanan nyo po, mag-subscribe po kayo dito sa Kanayon. Asahan nyo po, pag-uusapan po natin lahat yan. Para sa mga susunod na episodes ng Kanayon, mag-subscribe na sa official YouTube, Spotify at Apple Podcast ng Bente Productions. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli ako po si Robbie Alampay ng Puma Podcast. Sana ay magamit ninyo sa inyong tahanan o komunidad ang mga aral na nakuha nyo at makukuha nyo pa dito sa Kanayon, usapang buhay at kabuhayan. Muli, maraming salamat po Dr. Alip. Samahan nyo kami sa susunod na mga kwentuhan.